May project ulit tayo dito sa shop ADB 160. Ang gagawin natin dito, brake system, tapos palit ng Daytona switch, palit ng Daytona quick throttle. Ito yung mga item na ilalagay natin sa kanya. Ito yung quick throttle natin na Daytona. Papalit siya ng hose ng radiator at the same time yung BRD na radiator magpapalit din siya. Tapos ito yung kanyang brake system, RCB yung gagamitin natin dito. Ito yung mga hose niya. Tapos yung rotor disc, andyan na rin. Ang may naipapakita ko sa inyo dito sa project natin ay yung pagkakabit ng Daytona. Kasi ito yung medyo uncommon sa mga motor. Hindi lahat ng tao kayang ikabit yung Daytona kasi medyo komplikado yung mga wiring nito. So dito sa shop sa JR Motorworks, ipapakita ko sa inyo yung proseso nung paggagawa namin ng Daytona dito. Ito yung Daytona switch dito sa may kanan. Nakikita nyo slim na siya kasi maglalagay tayo dito ng quick throttle. Para may idea lang kayo kung ano yung ginagawa natin dito sa Daytona bago natin siya ikabit. Ganito siya. Yung Daytona kasi, compare natin yung wiring niya dun sa stock wire. Mas maiksi yung wire ng Daytona. So, ang gagawin muna natin dyan, first step, magdudugtong muna tayo ng mga wire. Ang ginagawa natin, yung original na wire ng Daytona, dudugtungan natin siya ng same color nung wire natin dito. Yung mga pinapakita ko sa inyo na wire dati, ayun yung ginagamit natin. For example, itong yellow ng Daytona, nilagyan din natin siya ng yellow para ma-distinguish pa rin natin yung color coding ng Daytona. Okay, sa pagdudugtong naman ng mga wire natin, ay nakikita nyo naman, nakahinang yan. Hinihinang natin yan. Minsan, tiniterminal natin kapag medyo short tayo sa space. Convenient yung terminal, pero mas maganda yung nakahinang. Kaya kagaya niyan. Nakahinang siya. Ito, nakahinang din yung pula natin. Nakahinang din yan. Kaya nakahinang din lahat yan. So, nagdagdag tayo dyan siguro ng mga isang dangkal na wire. Tapos, nag-modify na tayo dyan. Nag-add tayo ng wire. Gawa nung sa brake switch niya, wala siyang kasama. So, ito, naglagay tayo. Nag-add tayo ng wire dito. Ganon din dun sa kabila, sa may kaliwa, nagdagdag tayo ng wire dun para dun sa kanyang starter switch tsaka sa brake switch. So, yun yung gagawin natin dun sa kaliwa. Etong kanan, almost finish na rin naman to. Lalagyan natin to ng shrinkable tube. Tapos, yung terminal niya sa dulo, lalagyan na natin siya ng terminal. At the same time, yung mga ano niya, mga socket, yung mga male socket niya, ilalagay na natin. Pero ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Bago natin ilagay yung mga socket dito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin dito sa dulo. Tapos yung mga shrinkable tube nga, yung sinasabi ko, papakita ko rin sa inyo mamaya kung ano yung magiging itsura nitong mga wire na to. Meron din tayong ilalagay dito na balot para hindi siya naka-expose. Bali, ang lalabas lang dito siguro mga 1 inch or 2 inch na wire para dun sa terminal natin or dun sa mga socket natin. Update ko kayo mamaya kung ano yung magiging itsura nitong Daytona switch natin, yung pang kanan. Yung pang kaliwa naman, ayun, ginagawa ni Kuya Mike. Minomodify niya na para maging plug and play na siya dito sa ADB 160. Yun kasi yung target natin, ma-minimize natin yung oras ng pagkakabit nito kasi medyo matagal talaga kung on the spot natin gagawin tong Daytona switch. Okay? So sa mga naghahanap ng shop na pwedeng gumawa ng Daytona switch, eto, welcome na welcome kayo dito sa JR Motorworks. Kayang-kaya natin ikabit yan ng malinis, maayos, saka quality yung wiring natin. Okay?